Hello, isang magandang araw sa inyong lahat mga ka-issue. Ayan, saan mang dako ng daigdig kayo naroon, tutok lang sa ating channel dahil ating pag-uusapan ang mga issue dapat alam mo. Ayan. Pero bago tayo magpatuloy ay huwag nating kalimutang mag-subscribe sa ating channel, Madam Issue. Ayan, kaya click na at mag-subscribe. Okay, so napaka-exciting ng topic na ating tatalakayin sa araw na ito. Ito ay tungkol sa divorce law, no? Diborsyo sa Pilipinas. Kung saan marami talaga ang nais malinawan tungkol dito. Ano na ba ang diborsyo sa Pilipinas? Okay, so maging sa Senado, ang ating mga senador ay hati pa rin, no? Ang kanilang pananaw tungkol dito. Marami ang pro-divorce law, marami rin ng anti-divorce law at meron nag-abstain na nagbotohan, no? Sabihin, di pa malinaw sa kanila kung gusto nila to or hindi. Pero bago pa man pumasok sa eksena ang divorce bill or divorce law na ito, ay meron naman na tayong mga batas na umiiral sa Pilipinas sa ilalim na ating family code, no? So, isa rito yung tinatawag nating legal separation, kung saan maaring maghiwalay ang mag-asawa gamit pa rin ang proseso ng batas, diba? So, kung ito ay maging successful, sila ay magiging legally separated, dumaan sa legal na pamaraan ng paghiwalay. Although sabi nga nila, although legally separated, ay wala pa rin karapatan ang bawat isa na magpakasal sa panibagong partner, no? So mananatili silang ang kanilang marriage ay mananatili. Okay, so another one ay yung tinatawag nating annulment. Ayan, kung saan maari naman ipawalang bisa yung kasal na mag-asawa. Gamit pa rin ang umiiral na batas natin. But then, sa ilalim ng family code natin. Okay, although sinasabi ng iba na ito ay medyo magastos at may mahabang proseso. Ayan, kaya kung minsan sinasabi ng mga expert natin, parang sa mga mayayaman lang ito applicable. Kasi nga it takes 200,000 up to million of pesos, ano ang gagastusin mo. So, paano naman si Juan de la Cruz na bilang pangkaraniwang mamayan? So, parang wala silang kakayahan. So, yun ang tanong, no? And also, it takes time sa procedure na napakahabang proseso, abot ng ilang taon. So, bago maisakatuparan, di ba? So, yung mga paghihiwalay na kung saan ay kung talagang sabi niya ay hindi na mapipigilan, so magkabilang panig ay gusto na talagang magpanibagong buhay. Okay, so sinasabi ng ating mga eksperto na ang divorce bill o divorce law na ito ay pangatlong options na natin. So pangatlo na to, meron na tayong legal separation and annulment. So, panibagong option o panibagong pagpipilian ng mag-asawa talaga na kung talaga hindi na sila magkakasundo. Batay sa mga pag-aaral kumpara sa mga requirements ng lalo na ng annulment ay mas magaang ito, no? Sabi more affordable, mas madaling makuha, at mas madali ring ang mga requirements na hinihingi. So, mas mabilis din ang proseso at less gastos. Yun siguro yung kagandahan, no, kung kukumpara natin dun sa dalawa existing na paraan ng paghihiwalay sa ilalim ng family code ng Pilipinas. Ang mga issue rin kaugnay nito, bakit daw sa buong mundo, dalawang lugar na lang talaga yung hindi pa nag-i-implement ng divorce law, divorce bill. So, ang Vatican City at ang isa nga ay ang Pilipinas, no, ating bansa. Hindi naman ibig sabihin na gusto ng gobyerno o ng batas natin, di ba, na maghiwalay. Ang maraming, sabi nga, pinagsama ng batas o ng simbahan bilang isang pamilya, kundi ang pangunahing layunin nito ay protektahan lalo na ang kababaihan at ingatan at ma-implement din ang human rights para sa kanila. Okay, so
Ang tanong pa rin ulit, bakit nga ba sa buong mundo, no, isa tayo dun sa dalawa na hindi pa nag-i-implement nito. So, siguro maaari nating maugat yan sa history, sa ating Philippine history, kung saan di naman lingid sa atin na more than 300 years tayo na sinakop na isang Kristiyanong bansa kung saan pinalaganap nila dito ang Kristyanismo. Kaya ganun tayo ka-intact, no, sa marriage. And also, bilang mga Pilipino, kilala tayo sa pagiging mapagmahal at kumikilala sa ating kultura at kasanayan. So, sa kabuuan, layunin pa rin, syempre, ng gobyerno at ating batas na mapanatili ang kasagraduhan ng kasal at ang kaayusan ng isang pamilya, no, na manatili silang magkasama at buo at masaya. Para naman merong forever. Sabi nga nila, di ba? Meron naman talagang forever. Ayan. So, dito muna natatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Sa susunod ay siguro mas higit pang mainit na talakayan ang ating gagawin. So, for now, paalam na muna. At magkita tayo sa mga susunod pa nating talakayan. So, eto ang inyong Madam Issue. Sasabing, bye for now and God bless you all.